si Dale Bartolaba ug kini Brigada Mindanao. Mas palauman pa sa kapulisan. Patay ang usa ka estudyante sa Quezon Avenue, Dipolog City, human kini maligsan sa truck. Para sa dugang detalye, ani ang report ni Gilbert Diaz, i-brigada mo. Patay ang usa ka estudyante nga giilang si Erica Ivy Bulakyap, 19 anyos, residente sa Purok 5, Santa Isabel, Dipolog City. Kaniadtong nakalabayng adlaw ning kasamtangang tuig sa may alas 10:20 ang takna sa gabi. Nasayran nga among biktima gikan kini sa JRMSU Dipolog Campus kay mitambong kini sa usa ka kalihukan sa maong tulunghaan. Saysay sa inahan sa biktima nga si Ginang Ruby Bulakyap sa Brigada News Team Dipolog nga matod pa nga nagpasundo si Erica sa iyang amahan nga si Jessie Yap aron muuli na unta sa ilang panimalay. Apan samtang sakay sa motor single ang mag-amahan nga nagdagan sa may Miputak, Quezon Avenue, Dipolog City, kalit na lamang nga adunay kusog nga nagpadagan sa iyang motor single nga nakasugat nila. Hinungdan nga napunggitan ang tiil ni Erica og nahagbak kini gilayon sa dalan, og ang kasunod nga truck mao'y aksidenteng nakaligis sa biktima nga mao'y hinungdan nga nabuho ang tiyan ni ini ug mao'y hinungdan usab sa iyang hinanaling kamatayon. Dugang sa inahan sa biktima nga hinaot paunta nga makabot na nila ang hustisya sa ginangatan sa ilang anak. Sa pagkakaroon, padayon nga gipangita sa balaod ang responsable sa mga pang-hit and run sa biktima ug padayon usab ang investigasyon sa mga otoridad kalabot na sa maong panghitabo. Alang sa Brigada Mindanao Live, kini si Brigada Gilbert Diaz in the heart of changing lives. Brigada News. Gipusil patay ang usa ka empleyado sa usa ka electric cooperative sa Dato Udin, Sinsuat, Maguindanao del Norte. Wala na madala pa sa ospital ang 47 anyos nga empleyado sa usa ka electric cooperative human kini gipusil patay kagahapon pasado alas 12 sa Udtob sa barangay Upper Capiton, Dato Udin, Sinsuat, Maguindanao del Norte. Giila ni Police Major Reggie Albiliera ang biktima nga si Al Hasan Maongko, minyo ug residente sa Santos Street sa maong lungsod. Ana sa sulod sa sakyanan ng biktima sa dihang kalit kini nga gipusil sa wala mailing suspetsado sakay ang usa ka motorsiklo. 45 caliber pistol ang gigamit sa pagpamusil sa maong riding in tandem base sa basyo sa bala nga narecover sa crime scene. Sa kasamtangan, padayon gihapon ang investigasyon sa kapulisan kung unsa ang motibo ug kinsa ang mastermind sa likod sa maong krimen. Giklaro sa kapulisan nga walay foul play ang kamatayon sa usa ka lalaki nga napalgan sa barangay 32 Cagayan de Oro. I-brigada mo, Miles Ramos. Giklaro sa Police Station 2 Kugon nga walay foul play ang kamatayon sa usa ka lalaki nga napalgan diha sa Ramon Chavez Street, Barangay 32, siyudad sa Cagayan de Oro. Una na nga naila ang biktima nga si Jamil Sabino, 32 anyos nga taga Marawi City. Sigon pa sa mga residente sa maong dapit nga igo na lamang nila nga nakit-an nga nagbuhiod na sa kanto ang lawas sa naisgutang lalaki. Matod ni Staff Sergeant Genesis Babanto sa Kugon Police Station 2 sa Cagayan de Oro City Police Office nga gingong dunay gihambin nga sakit sa kasing-kasing ang maong lalaki o dugay na sabkini nga gibadlong sa mga residente nga undangan ang pag-inom sa ilim nung makahubog. Apan padayon matod pa nga nagmagahi ang lalaki. Karon ma'am, on the process siya punta ma'am sa pag-identify sa iyang mga immediate family kay para mataga nato sila sa detalye ug kung i-subject ba nato sa kuan ang ilahang kabanay kay Muslim kini mga ato ang nakaplagan nga patayng lawas. So kung ato silang hatagan sa higayon nga makapili kung unsa man galing ang ilang gusto sa ilang pamilya kung magpakandakan ba nila og autopsy.
Sa karon, parayon nga gipangita sa mga otoridad ang kabanay sa nahisgutang lalaki alang sa pagpahiluna sa patayng lawas. Gikan diri sa syudad sa Cagayan de Oro, kini si Brigada Miles Ramos in the heart of changing lives. Brigada News. Arestado ang upat ka mga langyaw human sila nangaligo sa dagat nga nakahubo. Gidala sila sa Police Regional Office 13 kung diin sila pasakaan og kaso. Para sa kumpletong detalye, i-brigada mo Alex Mapoy. Usa ka minor de edad ang nakasuka o nasukamod human nakita ang upat ka mga langyaw nga pulos walay sapot ang tibok lawas nga naligo sa dagat sa lungsod sa General Luna, sakop sa Surigao Island, probinsya sa Surigao del Norte sa nakalabayng adlaw. Gila ni Police Major Dorothy Tumulak ang tigpamaba sa Police Regional Office kon PRO 13 ang mga dinakpan nga naglangkob sa musunod. Una, Marian Felix Alexander Taidiman, 29 anyos, manager usa ka German National. Ikaduha, Danny Peter Lundberg, 29 anyos, usa ka police officer, usa-usab ka German National. Ikatulo, Katharina Rothas, 25 anyos, doktor, usa ka German National. Ikaupat, Ike Mulders, 23 anyos, waitress, usa ka Dutch National. Sa gihimo sa mga langyaw, gipangdakop gilayon kini sa kapulisan sa General Luna Municipal Police Station, gipangbalhog sa prisuhan o gikiha pinaagi sa inquest proceeding sa musunod nga mga kaso. Una, trespassing tungod sa diretsong pagsulod sa sandbar sa Siargao Blue Resort and Spa nga walay paranghid. Ikaduha, grave scandal. O ikatulo, paglapas sa Republic Act No. 7610 o ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act of 1992. Dali usab nga gikondina ni General Luna Mayor Sol Matugas ang gimong kabastusan, iskandalo ug laway nga buhat sa nisgutang mga langyaw. Kasamtangan, wala pa'y komento ang mga dinakpang langyaw bahin sa ilang nahimo. Gikan dire sa Butuan City, kini si Brigada Alex Mapoy para sa Brigada Mindanao. Arestado ang usa ka lalaki nga nagsulay og pagpalusot o gidudahang shabu sa South Cotabato Provincial Jail. Pinaagi sa pagsulod sa maong mga pakete sa butilya sa nail polish. I-brigada mo, Jed Sebanes Gape. Arestado ang isang lalaki na nagtangkang magpasok ng illegal na droga sa South Cotabato Rehabilitation and Detention Center o ECRDC kahapon ng hapon sa Puroka, Matulungina, Barangay GPS, Coronadal City. Kinilala ng Coronadal City PNP ang nahuling sospek na si Anthony Bico Sokgang alias Tonton, 24 anyos, single, isang driver at residente ng Purok Spring 1, Barangay Morales nitong lungsod. Nakuha umano sa sospek ang isang ecobag na may 9 na buti ng nail polish kung saan ipinasok ang tigi-isang sachet na pinaniwala ang shabu. Umabot umano ito sa 10 gramo at nagkakalaga ng 70,000 pesos. Sa ngayon na natili sa kustodiya ng Coronadal City PNP ang nasabing sospek. Ini si Brigada Jed Sebanes Gape in the heart of changing lives. Brigada News. Wala na makaikyas sa kamot sa kapulisan ang 7 ka sospek. Usa niini pulis. Dihang giimplementa sa PIDEA BARM ang drug buy-bust operation kagahapon sa hapon sa Barangay Tugunan sa Limbao, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Ani ang report ni Lizelle Banga, i-brigada mo. Sikop sa mga otoridad ang 7 ka mga sospek usa niini pulis human nga gilusad sa Philippine Drug Enforcement Agency, Bangsamoro at Tanamos Region in Muslim Mindanao ug Philippine National Police ang drug buy-bust operation gahapon pasado alas 5 sa hapon didto sa Barangay Tugunan sa Limbao, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Sa report sa PIDEA BARM, nasikop silang pulis Master Sergeant Sarip Mastura, Kasumi Kindapa, Esmael Makalbas, Sam Sandakan, Michael Compa
Espanya, Jamil Makalimbol og Tato Madin. Samtang nakaikyas ang usa ka Sahedin Otto. Matod ni Padilla Maguindano Officer Asnawi Salik. Ang 7 ka mga sospek lakip na si Police Master Sergeant Mastura anaa sa ilahang listahan isip mga high-value target sa probinsya. Nakuha sa operatiba gikan sa mga sospek ang daghang shabu nga hangtod karon padayon pang ginasuta kon pila ang kantidad. Nakuha sab ang daghang cellphone, shabu paraphernalias, drug by bust money ug usa ka Glock 17 nga armas nga dunay kargang mga bala og timbangan sa shabu. Dugang pa sa Padilla, dugay na nilang gisundan ang dakong grupo sa mga sospek nga mo'y dunay dakong area sa pagpamaligya og shabu, dili lamang sa Barm, lakip na sa mga kasikbit nga probinsya. Gahapon sab human sa operasyon, gibungkag sa kapulisan ang drug den sa mga sospek. Sa karon anaa na sa kustodiya sa Padilla Barm ang 7 ka mga sospek samtang ginahikay na ang kasong ipasaka batok kanila. Kini si Brigadang Lizel Anion Banga. In the heart of changing lives, Brigada News. IP leader sug pageant director sa kontrobersyal nga binibining Bukidnon. Miatubang sa sangguniang panlalawigan sa Bukidnon aron resolbahon ang maong issue. Ibrigada mo, Sarah Jane Maputol. Miatubang sa sangguniang panlalawigan sa Bukidnon ang IP elder sa 7 ka tribo sa Bukidnon. Pinaagi ni Dato Ampuan Yoldo Tolda, ingon man ang pageant director sa kontrobersyal nga binibining Bukidnon pageant aron nga maresolba ang problema sa isyu sa Kamulan Festival 2023. Una nang ni Alma ang mga IP elders sa 7 tribes sa Bukidnon sa gipahigayong photoshoots kung asa makita ang sobraan ka sexy nga mga hulagway nga nakasupak sigon kanila sa esensyal sa kasulugan sa Kamulan Festival 2023. At ang kasal is kaamulan, ang panakulambong is kaamulan, ang mga dagko nga meeting is kaamulan. Ang atong gibuhat nining kaamulan so general adunay sports. So kung mubalik yun ka sa kaamulan, ang medyo nakasakit sa dughan, asa man kaming mga kustudyan o kustumaryos ang tradisyon panahon sa pagplano ninyo. Na kami man ang nagkahibalo, kami ang tag-iya sa kaamulan. Asa man ni? Naklaro kayo sa balaod sa Republic of 1871. Gaingon, recognize, respect, and promotes the rights of indigenous cultural community. So asa man ang recognize, asa man ang protect, asa man ang promote. Nga gipadapling man kami. Kung saan nato pagtulin nga ang naghimo nini, walay kasinatian o wala makasabot mismo sa kaamulan. Kaya iyang pagkakita niya ng festival, so mahilig manggod kita kanang. Samtang sa pahayag ni Beatriz Flores Duabi, pageant director sa Binibining Bukidnon, gibutyag ni ini nga kabubuton sa mga kandidata ang pagkuha og hulagway nga idadto ang suoton. Director, upon receiving the project, I was clearly being told that this is going to be Binibining Bukidnon, not anymore Lagata sa Bukidnon. Though first and foremost, gusto ko mangayo dispensa to all the drug names of which my desire is just to elevate the pageantry in Bukidnon. Na ako'y lapses, but I have to be very thankful for calling out my attention, attorney, for me to be able, because I believe this is the best. Una na nga nagpagula og public apology ang pamunuan sa Binibining Bukidnon apan alang sa IP elders dili kiniigo o kinahanglan pa sila nga matubang sa mga elders aron ipahigayon ang ritual sa pakig-uli aron hingpit na nga matuldukan ang maong problema. Samtang giyawhag usab ni BM Attorney RB Saway Liases, Provincial IPMR, ang mga kauban sa sangguniang panlalawigan nga amyadahan sa kasamtangan nga ordinansa sa Kamulan Festival kung wala mahilakip ang mga lumad elders sa mga pagplano sa mga aktibidades sa Kamulan Festival. Reconcile this for the next year, motto nga solutions man ta diri ato nga pangitaon dili man fault finding and blaming. Ato solutions man. So ang solutions ani next year as suggested by the Honorable Raymond Santo nga maybe we can amend the ordinance and include ang IP committee or FMR sa body. Nga nagit ang mga lumad apil sa pag-iston sa Kamulan. Ako si Brigada Sarah Jane Maputol and the heart of changing lives, Brigada News. Dugang pang mga balita sa pagbalik sa Brigada Mindanao.
Bangsamoro Maritime Industry Authority kundiin muagi sa Polok, Cotabato City route. Para sa detalye, ani ang report ni Eva Molina, i-brigada mo. Aprobado na sa Bangsamoro Maritime Industry Authority o BMarina ang pag-abli sa rota sa roll-on roll-off o RORO sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Ang RORO mo biyahe gikan sa Polyok Port o Cotabato City Port padulong sa Lamitan Port sa Basilan o vice versa. Mato di MOTC Minister o Board Chairperson Attorney Paisalin Tago, nakatakdang moabli o gilusad ang bagong rota sa Abril 25 ni ining tuiga. Una pa ang pinakaunang biyahe sa RORO sa BARM, mupaygayon una og inspeksyon ang BMarina o ang Philippine Coast Guard aron mapaniguro ang seaworthiness sa barko. Ang pag-abli sa bagong nga ruta giaprobahan human sa pending Certificate of Public Convenience kon CPC sa MV Island Paradise nga gipanag-iyahan nya Terrafer Ham Saidi sa Saidi Agri Farm and Trading Incorporated kon SAFTI sa BMarina. Gilauman ni MOTC Minister o Board Chairperson Tago nga ang bagong ruta makatabang aron mapalambo ang ekonomiya sa mga lalawigan sa Maguindanao ug Basilan. Ingon na usab dakong tabang sa buot mo biyahe gikan dinhi sa Soxargen padulong sa Basilan ug vice versa. Samtang gipaniguro ni BMarina Chief MIDS Alonto Sahiron ang kaluwasan sa mga pasahero sa pag-abli sa RORO sa BARM. Report gikan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Ako si Brigada Eva Buhayan Molina in the heart of changing lives. Brigada News. Aron nga dili na maglisod ang mga residente sa mga lagyong lugar sa pagpa-check up sa ilang sakit, duha ka barangay na usab sa Kidapawan City ang patukuran og Super Health Center. Sa detalye, nagabalik Eva Molina, i-brigada mo. Duha ka pinili mga barangay sa Kidapawan City ang nakatakdang patukuran og dugang mga super health centers nga nagbalur og kapin 8 milyones ka pisos matag usa. Ang mga barangay nga patukuran niini mao ang Barangay Binuligan o gitawag nga Western Kidapawan Super Health Center nga adunay pundo nga 8.1 milyones ka pisos ug ang Barangay San Isidro o Northwestern Super Health Center nga adunay pundo nga 8.2 milyones ka pisos. Ang groundbreaking ceremony gipangunahan mismo ni Kidapawan City Mayor Attorney Jose Paulo Evangelista ug Department of Health o DOH-12 Regional Director Dr. Aristides Concepcion Tan. Tumong sa pagpatukod ng mga super health centers sa Binuligan ug San Isidro aron nga mapaduol ang mga residente sa serbisyo ug aron nga mapatunhay ang ilang hapsay nga pamuyo. Gilayo makadawat niini og serbisyo ang mga residente tungod ana mismo sa ilang barangay ang pasilidad og dili na kinahanglan pa nga moadto sa sentro o sa City Health Hospital aron nga magpa-check up. Mga mainungdanong serbisyo ngatod sa Super Health Center susama sa TB, DOTS, birthing center, laboratory, x-ray, ultrasound, pharmacy, apil ang ambulatory surgical unit nga mao ang basic services, EENT services, outpatient services ug ang telemedicine. Pinaagi usab sa telemedicine, pwede nang ma-check up sa espesyalistang doktor ang pasyente pinaagi sa virtual communication. Una na nakaangkon og Urban Health Centers ang Barangay Muaan, Kidapawan City kaniadtong tuig 2019 ug laing Super Health Center sa Barangay Kalaisan nga gisundan ang konstruksyon kaniadtong tuig 2022. Gikan dinhi sa Kidapawan City. Ako si Brigada Eva Buhayan Molina in the heart of changing lives. Brigada News. Fermentation sa kakao ug cassava sa duha ka mga barangay sa Pulomolok, South Cotabato gipondohan o tabang sa World Bank. I-brigada mo, Mike Kumilang. Ginpondohan sang 39.3 million pesos kag 17.9 million pesos sang Department of Agriculture Philippine Rural Development Project o kun DAPRDP ang mga kagamitan agud suporta para sa fermentation sang cacao beans sang Barangay Cannery Site kag para sa cassava granules sang Barangay Pulo, Pulomolok, South Cotabato. Kadungan ini sa pagbisita sang World Bank kun sa diin ilagin sekyar ang proseso sang IREP sub-projects implementation kabahin
sang 15th WB Implementation Support Mission para sa DAPRDP. Ang cassava, isa sa mga nagapangunang commodity kung sa din ginakonsiderar ang demand bilang isa sa mga pagkaon sa mga kasapatan kag raw materials man para sa naga-exister nga commercial kag integrated feed mills sa probinsya sang South Cotabato. Samtang ang cacao-based enterprise ang nakaangkla sa Capable People's Organization o CONPIO, kaupod ang mga Consolidated Cacao Enterprise Initiatives kag opportunities sa probinsya. Target sini nga mapasangkad pa ang job opportunities kag mapahugtan ang alyansa sa iban nga mga cacao growers and organizations sa South Cotabato pinaagi sa clustering kag networking. Ini si Mike Kumilang in the heart of changing lives. Brigada News. Migahinaog budget ang Department of Public Works and Highways kung DPWH Region 11 aron pagasugdan na ang road rehabilitation sa Tadeco Road. Para sa dugang detalye, i-brigada mo, Jobert Campos. Gipagula na sa Department of Public Works and Highways kung DPWH Region 11 ang ilang gihimong bag-uhay lamang nga post-contract award disclosure ngadto sa pipila ka mga bahin sa Davao Region. Ang maong gi-award nga mga proyekto kabahin lamang sa mga paghahimuong rehabilitasyon o pagpalambo sa mga nasugdan na nga mga proyekto sa buhatan sa DPWH. Actually, doon na tayo nakaalat na this year na 210 million green, no? So niya, siya would involve the construction of a 4-lane road. So initially, ang makaya sa tuang budget is kato lamang una, kaning 2.5 kilometros na magsugod diha sa Daang Maharlika na junction padulong dito pasulod sa Tadeco. Subay sa maong gipaluwat nga award disclosure, nalakip niini ang pagrehabilitar sa Tagum Panabo Circumferential Road sa probinsya sa Davao del Norte. Kay baluan nga ang maong dalan mas nailausab isip Tadeco Road kung asa na himong dungganon kini gumikan sa pipila na ka mga disgrasya ang nahitabo sa nisgutang dalan. Bisan pa man tuod og gigahinan na ang proyekto og budget nga nagkantidad og 202,650,000 pesos nagpabilin paghihapon kining palasanon sa mga katawhan nga naa nahimutang sa daplin sa dalan. Hasul jud kayo sir kay kanang mainit gani sir amo diri mo ramig desierto hasta jung abuga unta nga maayo na gyud nila sir kay dugay-dugay na baya jud mi diri sir nya inani ra gyapon permente nya gasto kay sa tubig kay inig magbuboy mo dinha sus kay abog jud kayo luoy kay mo mga pros adlaw mag trapo nya ang among mga mata wa na nasuyop jud sa abog. Subay sa footage gikan sa drone nga gipalupad sa Brigada News Team Tagum, tataw nga klaro gayod ang mga liki og lubak ingon man ang maong guba nga dalan sa Tadeco Road. Samtang sa mga award disclosure, gibutyag usab ang winning bidder niini nga kontraktor nga mao ang Ma-Air Summit Constructa Company sa kantidad nga 197,583,710.99 pesos. Dugang niini mao ang paghatag og contract period nga 300 days alang sa kontraktor nga mao'y motrabaho sa proyekto. Kahinumduman nga ubay-ubay na sa mga katawhan sa nisgutang lungsod ang mipasibaw na sa ilang tag sa mga kapungot, ilabi na ang mga tricycle driver nga adlaw-adlaw nga galatas sa maong dalan. Dako jud kay kahasol lang makahatag sa Tadeco Road tungod kay grabe gyud ka patsina perti na yung halos wala na mapili ang 4 lane sir gikan sa dinhi sa Kanto Merinil to anto na sa Maritbog. Isog kay usahay halos sugato na kalimig dump truck tungod kay isa na lang kalinya ang tarong aning krasadahan Once ka perting inita, pertigil po siya nga buga. Naingon na siya diserto ba niyang mga dump truck ba po magirugdanay ba sila halos ipito na may mga gagmay bitaw mga sakyanan. Sila na may counterflow sir. Sila naman halos mo counterflow kung pababa padung panabo sila nya kami padulong sa Tadeco Road. Isa sa rason yun na magpasabot mo sila tungod kaya kasada lagi halos po wala na po mapili. Ang pag-istorya nga na budget sir dali ra na mahimo ang istorya pero ang buhat wala pa. Mo na giingon sir nga dapat buhat ang pasultihon, dili sulti ang pabuhaton. Kala hapit ng eleksyon, moingon nga nanay budget, pero nahuman na lang eleksyon. Wala man gyud budget tigawas. Murag nahulog og giilad ng mga tao sir ba. Sa maong gigahin nga budget sa DPWH karon, dako ang panghinaot sa mga katawhan sa Panabo City nga masolusyonan na ang dakong problema sa Tadeco Road nga dugay na nilang ginapasaan sa pipila na ka mga katuigan. Nanukad gikan diri sa Panabo City. Kini si Brigada Jobert Campos in the heart of changing lives. Brigada News TV.
Aron malikayan ang pagka-stress, ang provincial government sa Agusan del Sur pinaagi sa Provincial Health Office. Mihimo og Mental Health Summit 2023. Para sa dugang detalye, ibrigada mo Pearl Perez. Gipahigayon sa provincial government sa Agusan del Sur kon Pigas, pinaagi sa Provincial Health Office kon PHO ang pinakaunang Mental Health Summit 2023 o gisugdan kini niadtong Abril 17, 2023 nga nahimutang sa Naliagan Cultural Center Patinay, Prosperidad nga gitambungan sa mga Pigas Department Heads and Employees. Ang mga aktibidad ang gipasiugdahan ni Governor Santiago Bicani Jr. o ni Jacqueline Francis F. Monville, Provincial Health Officer 2 nga gipanguluhan ni PHO Mental Health Coordinator Ms. Leodelina Bisaraos nga dunay tumong nga mapakailap o mapalawman ang impormasyon kalabot sa importansya sa mental health ug mahatagan og bili ang pag-amping sa kaugalingon. Adunay lain-laing nga mga lectures o resources expert ang giimbitahan alang sa paghisgot kalabot sa role of spirituality and mental health. Gitanyag usab sa PHO ang mga booth alang sa nagkalain-laing serbisyo sama sa physical care, coloring and drawing, self-care, love and hate letter, sports and karaoke, massage booth, stress debriefing expert yourself, chillax corner aron sa pamper sa mga partisipante nga malikayan ang stress. Kini nga kalihukan mulungtad hangtod karong adlaw Abril 19 o pagapartisipahan na usab kini sa ubang sektor sa probinsya. Kini si Brigada Perla Perez in the heart of changing lives sa Brigada News. Aron masiguro nga hapsay ug bastante sa tubig nga mainom sa station centers alang sa mga atleta sa umaabot na SRAA, gi-inspeksyon kini sa DepEd, Metro Kidapawan Water District ug ni Kidapawan City Mayor Jose Paulo Evangelista. Sa detalye ani ang report ni Jameson Mercado, ibrigada mo. Mipahigayon og final ocular inspection og water testing ang City Government of Kidapawan, Metro Kidapawan Water District o Kidapawan City Schools Division sa Department of Education ngadto sa mga eskwelahan nga himuong biliting og housing venue sa mga atleta og mga opisyales sa Sargent Regional Athletic Meet kon SRAA nga magsugod sa Abril 24 hangtod Abril 28 niining tuiga. Ang maong inspeksyon gipangunahan ni City Mayor Attorney Jose Paulo Evangelista kung asa gisuta ang water connection sa 13 ka mga eskwelahan nga magsilbing housing o biliting area sa mga delegate athletes o mga opisyalis. Gikalipay sa inspection team ang sitwasyon kung asa luwas o bastante ang supply sa tubig sa mga biliting centers. Ang mga lugar nga musalmot sa SRAA mao ang delegasyon sa Kidapawan City, General Santos City, South Cotabato, Coronadal City, Sultan Kudarat, Tacurong City o Sarangani. Apil na ang tanang technical officials nga modumala sa mga dula. Gikan dinhi sa Kidapawan City, ako si Brigada Jameson Mercado in the heart of changing lives. Brigada News. Mao ka na ang mga balita sulod sa 30 minutos gikan sa nagkandaiya-iyang lugar sa Mindanao. Mga balitang gironda sa atong mga kabrigada. Sa makausapa, ako si Dil Bartalaba in the heart of changing lives. Ug kini ang Brigada Mindanao. Brigada Mindanao would like